Please turn with me to Romans chapter 15, verse 25 hanggang sa 29. Romans chapter 15, verse 25 hanggang sa 29. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ngunit ngayon ako'y patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal, sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila ay may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Kapag nagampanan ko na ito at aking maibigay na sa kanila ang nalikom, magdaraan ako sa inyo patungong Espanya. At nalalaman ko na pagpunta ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. At para sa ating mga bisita, tayo po ay nagkakaroon ng expository series on the book of Romans, and we've been doing it for more than 5 years already. And now we are in the concluding chapters of Paul's epistle to the Romans. And this is a practical message na ating titingnan ngayong umagang ito at naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Mula po sa verse 15 hanggang sa verse 25 ay ina-affirm po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya doon sa Roma ang katangian ng kaniyang pagkatawag mula sa Diyos. Siya po ay tinawag bilang isang apostol na ang emphasis ng kaniyang ministeryo ay upang abutin ang mga hintil. Ito po ang passion ni Apostle Paul na i-reach out ang Gentile world with the gospel of the Lord Jesus Christ. For example, verse 20 ng Romans 15, ang sabi po dito, kaya't ginawa kong mithiin na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa naipakilala na si Kristo upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. At dahil sa compelling policy ni Pablo na nilatag niya para sa kanyang sarili, siya po ay nahadlangan sa pagbisita doon sa Roma upang makasama ang mga Roman believers. Ito ang ipinaliwanag niya sa verse 22. Ito ang dahilan kaya't madalas akong nahahadlangan sa pagpunta sa inyo. Ito ang hangarin ni Apostle Paul. He really wanted to take the trip to Rome. Ngunit si Pablo po ay isang tao ng disiplina. He was a disciplined man actually. At alam ni Pablo kung papaano panatilihin ang kanyang prioridad. At kakaunti lamang ang mga tao ngayon ang nakakagawa nito. Itong tinatawag na i-postpone ang ating gratification, i-postpone ang ating enjoyment upang matapos ang mga mahalagang gawain na kailangan nating gawin. Kailangan matutunan po natin ito mga kapatid, mga kaibigan. Now, Paul had the overwhelming desire to serve Christ. Everywhere. He went. At lahat po ng bahagi sa buhay ni Apostle Paul ay ginagawa niya with an eye of serving the Lord Jesus Christ. Kaya siya ay nahadlangan sa pagbisita doon sa Roma. Pero ngayon, merong pagbabago sa kaniyang gawain. Sapagkat ang kaniyang gawain sa mga territories doon sa east, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagtagumpay. So meron na siyang pag-asa na makita personally ang mga mananampalataya doon sa Roma. Noong una, siya po ay nahadlangan, pero ngayon, maaari na siyang maka-visit. Nagtagumpay ang kanyang mission. Romans chapter 15, verse 23 to 24. Subalit ngayon, yamang ako ay wala ng lugar para sa gawain sa mga lupaing ito. At yamang matagal ko nang nais na pumunta sa inyo, inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya, at ako'y tulungan ninyo patungo doon pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng kaunting panahon. So, gaya ng tinalakay natin last Sunday, nasaksihan ni Pablo ang makapangyarihang pagkilos ng Ebanghelyo. Kaya ngayon ay meron na siyang freedom to move on. Acts chapter 19, verse 20 to 21. Please turn there.
This is the summary of Paul's ministry. Ang sabi dito, sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, ipinasya ni Pablo sa Espiritu na dumaan sa Macedonia at sa Akaya at pumaroon sa Jerusalem, na sinasabi, pagkapanggaling ko roon ay kinakailangang makita ko rin ang Roma. So nakita natin itong itinerary na nasa schedule ni Apostle Paul. But alam po natin ang nangyayari, ang banal na Espiritu po ang nag-direct sa kanya. Nakapunta pa rin siya sa Rome, but not as a missionary papuntang Espanya, nadadaan lang sa Roma, kundi bilang isang bilanggo. So hindi naman po nabago ang plano ni Pablo na i-reach out ang Spain. Naniniwala ako na matagal na niya itong pinaplano. He was a missionary. And he had the policy of laying down the foundation in places na hindi pa naipangaral ang ating Panginoong Hesukristo. But at this time, merong mas importante or equally important na task na kailangan niyang gawin. Ang pagpunta doon sa Jerusalem upang dalhin ang mga kaloob na kaniyang nalikom para sa mga naghihirap na mga kapatiran doon sa Jerusalem. Yun ang sinabi dito sa verse 25. Ngunit ngayon, ako'y patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal. At meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, Paul's desire to minister to the saints in Jerusalem. Ang hangarin ni Pablo na makapaglingkod sa mga banal doon sa Jerusalem. Mga believers sa Jerusalem. At pangalawa, the Gentile churches desire to assist the saints in Jerusalem, particularly the churches in Macedonia and the churches in Akaya. Akaya is another term for Greece. So, merong hangarin ang mga Gentile churches na ito na tulungan din ang mga kapatiran doon sa Jerusalem. At naway tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, salamat sa practical message na ito. At naway ihanda ninyo ang aming puso na tanggapin namin ito. Dumating na kami sa punto na natapos nang na-lay down ang theological foundation and doctrinal foundation sa Book of Romans. And now, we are ready to apply it sa aming buhay. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na makita namin ang mensahe ninyo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Paul's desire to minister to the saints in Jerusalem. Actually, masasabi natin na obsession ni Apostle Paul ito. Bagamat siya po ay apostol para sa mga hintil, pero ang kanyang puso para sa kababayang mga Hudiyo, mga mananampalataya, not the Jewish people in general, but the Christians in Jerusalem. Mga kapatid, mga kaibigan, obsession po ito ni Apostle Paul na makapaglingkod din doon. And Paul was so driven by this desire na to the point na maraming mga commentators na ina-assume nila na si Pablo ay kumikilos lamang out of compulsion, outside the will of God. Say for example, Acts chapter 21 verse 4, matigas daw ang ulo ni Pablo dito. Acts chapter 21 verse 4, nagkasala daw si Pablo, but this is not how I see it. Ang sabi ng Acts chapter 21 verse 4, hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag siyang pumunta sa Jerusalem because the Holy Spirit revealed to them na si Pablo ay aarestuhin doon sa Jerusalem. So it was by the Holy Spirit's revelation na ipinahayag sa mga kapatiran na si Pablo nga iyon ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Nagpapigil ba si Pablo sa pagpunta sa Jerusalem? Verse 10 hanggang sa 14 ng Acts chapter 21. Habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta na ang pangalan ay Agabo ang dumating mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kaniyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudiyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, so this is Luke narrating,
Kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang hindi siya mahimok, tumigil kami na nagsasabi, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Now, according to many commentators, at hindi lang iilan, Paul was just acting out of sinful compulsion here and hard-headedness na hindi daw nakinig ng payo ng mga kapatiran at hindi siya nagpapigil sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. But in Acts chapter 20 verse 22, Paul confessed that he was constrained by the Holy Spirit to go to Jerusalem. So it was the leading of the Holy Spirit, and we should not be biased in our Bible interpretation. That's not the meaning of the narrative, mga kapatid, mga kaibigan. Rather, nagpapakita ito sa absolute determination ni Apostle Paul na maalagaan din ang mga kapatirang mga Hudiyo na nagdurusa doon sa Jerusalem. Si Pablo po, mahaba-habang panahon ang kanyang pangungulekta, paglilikom ng halaga para sa mga naghihirap na mga Kristiyano doon sa Jerusalem. At mababasa natin sa ilan niyang mga liham. In fact, the whole of 2 Corinthians chapter 9 ay nagsasabi or nagdi-discuss patungkol sa koleksyon na ito. At binanggit din ito ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2. At binanggit na naman ni Pablo once again dito sa Romans chapter 15. And with this trip patungong Jerusalem, bit-bit na po ni Pablo ang amount na nalikom upang ipamahagi sa mga kapatiran doon sa Jerusalem. Please turn to Acts chapter 24 verse 17. Acts chapter 24 verse 17. Ang sabi po dito, nang makaraan ng ilang taon ay naparito ako upang magdala sa aking bansa ng mga limos at mag-alay ng mga handog. So, mahaba-habang panahon ang iginuugol ni Apostle Paul upang makalikom ng halaga para sa mga nagdurusa at naghihirap ng mga kapatiran doon sa Jerusalem. And an important aspect sa buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, is how we handle our money. Isipin po natin, ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay hindi lang para sa ating sarili. Ang sabi ni Apostle Paul sa Efesos, ang mga nagnakaw ay huwag nang magnakaw, kundi magtrabaho so that they can provide for their family and so that they can help those who are in need. Meaning to say, ang disenyo ng Panginoon sa ating pag-handle ng finances ay nag-i-include po ng benevolence. The poor, you shall always have them with you. And we have the moral obligation to reach out to the poor. At malalaman natin mamaya kung paano natin i-proportion ang halaga na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. But at this point, suffice it is to say that an important aspect of the Christian life deals with how we handle our money. At marami pong mga tao, mga Christians sa evangelical churches, ay ayaw nilang i-preach ang patungkol sa finances. Now, hindi naman natin pinipreach ito. Pero kung ang teksto po ay dumaraan patungkol sa pag-aambagan, ay hindi po natin ito iiwasan because we are commanded to proclaim the whole counsel of God. At hindi po natin ito tatanggihan na ipangaral, mga kapatid, mga kaibigan. And this is an important subject. Generosity, Christian giving, is an important subject. Bakit? Hindi po ito natural sa tao. Generosity is not natural to people. What is natural to us is we are selfish. Yun ang natural sa atin. Hindi na kailangang turuan ang bata na maging makasarili. Makasarili na yan. Hindi na kailangang turuan ang mga tao na makasarili. Likas na po tayong makasarili. So, generosity, Christian giving is not natural. We are naturally selfish. Ang generosity, ang pagbibigay, mga kapatid, mga kaibigan, ay kinakailangan po nating matutunan. At kailangang ituro din sa mga pulpito
Pakinggan po natin si James Montgomery Boyce. Ang sabi po niya, when the subject of charitable giving comes up, most people assume they are generous. They are not naturally that way, of course. Since people are selfish by nature, it is part of what it means to be sinners. We need to be taught to be generous, which is why instruction about giving is a necessary part of a well-rounded Christian preaching. And we couldn't agree less. In reality po, mga kapatid, mga kaibigan, it really speaks to the heart of Christian experience. Noong niligtas po tayo ng Panginoon, lahat po ay nagbago. Pati ang takbo ng ating puso at isipan. Sapagkat ngayon ay nasa ilalim na po tayo ng lordship ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa ilalim na po tayo ng pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo. At itong lordship of the Lord Jesus Christ includes lordship of our finances, lordship of our money, lordship as to how we manage or we proportion the blessings that God has bestowed to us. Tayo po ay mga stewards. What is Tagalog sa steward? Katiwala. Tayo po ay mga katiwala sa ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya wag po natin itong ituring na sa atin kasi hindi talaga ito sa atin. Ipinagkatiwala lang ito ng Panginoon sa atin. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Wala po tayong matatawag na sa atin. Everything that we have is actually stewardship. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? So, why are you treating that as if that comes inherently from you? No, you have just received that from God. And you ought not to boast about it. Anything that we have ay tinanggap natin mula sa ating Panginoon and we are only stewards. Mga katiwala lamang po tayo. So that's the first point. Si Pablo po ay naglikom po siya ng halaga para matulungan ang mga kapatiran doon sa Jerusalem. And that leads us to the second point. Ay nakiparticipate ang mga churches. They saw the need. The Gentile churches desire to assist the saints in Jerusalem also. Paul communicated to them the need of the impoverished believers in Jerusalem. At nalaman ng mga churches na ito ang kanilang kalagayan at sila po ay tumugon. Verse 25 and 26 ng ating teksto sa Romans chapter 15. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ngunit ngayon, ako'y patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal. Sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. The saints at Jerusalem. Ano ba ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Jerusalem? Noong isinulat ni Pablo ang liham na ito, hindi lamang po sila nagdusa ng matinding pag-uusig, mga kapatid, mga kaibigan, kundi nagdusa din sila ng matinding kahirapan. Ito po ang paliwanag ni John MacArthur patungkol sa kalagayan ng mga Jewish believers at that time. There was a famine throughout Palestine. And because of persecution by unbelieving Jews, inusig ang mga believers, many Christian men lost their jobs. Part of the persecution was the losing of their jobs. And many others were put in prison, making bad conditions still worse for their families. So, unawaan natin kung bakit ganun talaga ang obsession ni Apostle Paul na makatulong sa mga kapatiran doon sa Jerusalem. In addition to that, many foreign Jews who were visiting Jerusalem for the Feast of Pentecost were converted to Christ and decided to remain in the city, usually as guests of believers who lived there. Nakita natin yung practical na kabigatan, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, itong mga churches doon sa Akaya at Macedonia, historically, ang mga believers doon sa Jerusalem na nag-scattered, yun po yung nagtanim ng mga churches. Di ba? Acts chapter 8.
The believers scattered because of intense persecution, and they went to these regions, and churches were formed, were organized in these regions through the ministration of the believers from Jerusalem. So, matindi yung kanilang utang na loob, kung tatawagin po natin, yung kanilang moral obligation. Kasi, dumating ang gospel sa kanila sa pamamagitan ng church doon sa Jerusalem. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul na willing ang mga churches doon sa Macedonia, at mahirap po ang churches sa Macedonia. Babasahin natin mamaya. Mahirap talaga. They did not have the resources, but they felt it as their moral obligation to reach out to the believers in Jerusalem by means of material gifts. Verse 27 ng ating teksto. Ang sabi po dito, ito'y kalugod-lugod sa kanila, referring to the believers in Achaia and in Macedonia. At sila ay may utang na loob sa kanila, sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, as I said, it was the church in Jerusalem that reached out to those places. At nakilala nila ang ating Panginoon. Ang dugtong pa ni Apostle Paul, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Ibig sabihin, practical needs, real needs. In other words, naramdaman ng mga mananampalataya doon sa Macedonia and Achaia na meron po silang moral obligation to physically bless those who spiritually bless them. It was the church in Jerusalem, in a sense, who really spiritually blessed them. The gospel reached to them through the church at Jerusalem. Now it's time to express their token of gratitude. At nilinaw ito ni Apostle Paul that it was a moral obligation and a debt to pay. Utang na loob. For they had received the gospel from the Jewish believers. Please turn to 1 Corinthians chapter 9, verse 11. 1 Corinthians chapter 9, verse 11. Ito yung principle na tinuro ni Apostle Paul sa mga Christians all throughout the ages. At ito din po yung principle na dapat nating ipamuhay dito sa iglesia. Ang sabi ni Apostle Paul, kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? But of course, if we will take the context, hindi po inavail ni Paul yung right na yon na mag-avail ng bagay na material dahil meron pong issue doon sa church at Corinth. Di ba? So, kumbaga, finorfeit ni Apostle Paul ang right na yon. They labored, they toiled with their own hands upang hindi po sila maparatangan na namimera sa mga kapatiran. But the principle is here. Ang naghahasik ng espiritual na bagay ay entitled din. Those who labor in the gospel must live according to the gospel. Yun ang konteksto ng 1 Corinthians chapter 9. And then 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 4. Ang sabi po dito, ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin ay siya ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagdala sa inyong abuloy sa Jerusalem. Kung nararapat na ako ay pumaroon din, ay sasamahan nila ako. So you see, si Pablo po ay napaka-discreet. Iniiwasan talaga niya ang lahat ng appearance of evil. Baka naman paratangan si Apostle Paul na binulsa niya ang ambagan. So, nag-organize si Pablo ng mga representatives na maghatid ng mga tulong na iyon. And that is to avoid all appearances of evil. And that is really the benefit of having deacons in the church or having people who are in charge with the finances, because that is not the job of the pastor. And for the record, sa mga nagpaparatang na ang mga pastor ay namimera at ang pera ng church ay napupunta sa pastor, biblically, that is not the design.
We have the diaconate ministry to take care of that because the pastor should concentrate in the ministry of word and prayer. Now, pagdating po sa mga material things, mga kapatid, mga kaibigan, makikita natin, honest to goodness, that material things are necessary. Material things are of practical necessity. Parihong kailangan ito ng mga manggagawa ng Diyos at ng mga mananampalataya. Along with spiritual things, ang material things din ay necessary. And this is clearly taught sa passage na ito. Kung hindi pa necessary ang material things, hindi na sana pa magpakahirap si Apostle Paul na maglaan ng maraming panahon at oras maglakbay ng napakalayo upang makalikom lamang ng pondo upang mag-provide ng spiritual, ng material things sa mga kapatiran doon sa Jerusalem. Galatians chapter 2 verse 10. Galatians chapter 2 verse 10. Paul really took the time and effort and energy to take care of the material things also. Material things are necessary. And that is why we have to work. And that is why we have to provide for the needs of the family. We have to practically work and earn a living. And the Bible says, those who do not provide for the needs of their household are worse than an unbeliever. Galatians chapter 2 verse 10. Ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aking pinanabikang gawin. So you see, this is really part of the ministry of the church. Benevolence ministry. Benevolence ministry, taking care. That's why the diaconate ministry ay inorganize ng Biblia in order to take care of the material needs, practical needs of the people of God. Now, pangalawa, itinuturo din ng malinaw ng banal na kasulatan na ang mga material na bagay ay nagre-reflect sa spiritual condition ng isang tao. The way we handle our material things, the way we handle our finances, nagre-reflect yan sa spiritual condition ng isang tao. Say for example, nakakapagbiyahe ng maraming lugar, gumagastos, talagang kumakain sa mga magagarang restaurant, talagang gumagastos ng malaki. Tapos, ang kanilang local church ay wala pang overhead projector. Wala, ano bang tawag niyan? Projector, no? Talagang for how many years? Ang church ay nagtitiis noong acetate yung slide na parang vintage na talaga. Pero nakakapagbiyahe ng maraming lugar kung saan-saang bansa na pupunta. And I suppose, hindi ko alam, Brother Gino, kung magkano ang gastos kung magbabiyahe ng ano. Pero, sorry, Brother Gino, at na ano. Hindi ko alam kung ano. I suppose that's more than 45,000, Ate Cristina. I suppose that's more than 100,000 siguro ilalaan dyan. And then, ginagawa ng mga taong professing Christian, taon-taon nagkiklaim, taon-taon, pero ang church ay nananatiling acetate na pag mapundir ang projector ay kailangan pang mag-distribute ng mga sheets dahil ang bumbilya ng acetate ay kailangan pang hanapin doon sa rekto. Nakuha po natin. The way we handle our finances ay nagre-reflect yan sa ating spiritual condition. May mga taong maluho pagdating sa mga personal na enjoyment, pero pagdating sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon, practical ay makupad. That is really reflective, mga kapatid, mga kaibigan. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ang sabi po dito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira. Oy, ano ba yan? Na dito ay naninira. May impit sa lalamunan. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira
at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. You see the proportion, the allocation of our budget is really a reflective of our spiritual condition. What is important to us ay hindi tayo mag-aatubiling bumunot sa ating bulsa at gumastos. So, if the work of the Lord, if the work of the ministry, if the ministries in the church, particularly evangelism and benevolence, ay wala sa iyong puso, hindi rin nakakapagtaka kung bakit mabigat ang iyong kamay, na parang na-paralyze or parang na-frozen ang hand, na dumukot at magbigay ng ambagan. But if it is about eating in high-end restaurants, mga gala-gala, talagang ang bilis. So that is really reflective of our spiritual condition. Wala po tayong pinatatamaan sa ating isipan. Salamat sa Panginoon, natutugunan po ang ating pangangailangan dito sa church. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang sa verse 4. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Hindi po mayaman ang mga churches sa Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, so hirap din ang kanilang kalagayan. Ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. So this was sacrificial giving on the part of the churches in Macedonia. At nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. You see, walang-wala din sila. Mahirap din ang kalagayan doon sa Macedonia, but their heart were so liberal for the brethren in Jerusalem. That was what consumed their passion and their desire at that time. And so out of the liberality of their heart, they gave more than they could afford. It was sacrificial giving. And that is why material things are really a reflective of the spiritual condition of the heart of the believer. Pakinggan po natin si John Gill. Ito po ang sabi ni John Gill. Though their poverty was deep, and their purses low, their hearts were large and full, and their hearts ready to communicate, so that their poverty abounded to the riches of their liberality. Though their poverty was great, their liberality was rich and large. Though it might be but little they gave in quantity, maaring ang kanilang naibigay in quantity ay talagang kaunti lang dahil hirap din ang kanilang kalagayan. It was much in quality, much in liberality, like the poor widow who, of her want and need, cast in more than all the rich besides. Not in quantity, but in liberality. They only giving some, yung mga mayayaman, and a disproportionate part, she or her all. The widow, she gave her all. So makikita din natin na ang material things ay inferior. Spiritual needs is really superior kaysa sa material needs. Kaya nga kung lumalago tayo sa spiritual na buhay po natin, hindi po tayo nasasaktan na humiwalay sa ating material needs. Na i-sacrifice ito for the sake of the body of Christ, for the sake of the church and of the kingdom work. Kung lumalago tayo spiritually, lalago din tayo sa giving because it will not pain us to part with our material things because there is a greater cause. There is a greater glory para sa kaharian po ng ating Panginoon. And speaking of Christian giving, ang pagbibigay ng mga mananampalataya is a practical giving.
It's really a practical giving. Katulad ng sinabi kanina, hindi lang spiritual things ang kailangan ng mga tao, ng mga mananampalataya. Kailangan din ang practical things. James chapter 2, verse 15 to 16. Kung meron pong kapatiran na nasa matinding pangangailangan and you are capable of helping. Ang sabi po ng James chapter 2, verse 15 and 16. Ang sabi dito, kung ang isang kapatid, so kapatid ito ha, believer ito, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa. This is spiritual provision. Peace be with you. Di ba? Spiritual message ito. Magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? So what's the use of spiritual encouragement? Spiritual feeding when you have not provided practically for the need of the impoverished brother in the Lord. Walang pakinabang yun. Of course, the context, ang konteksto po ng passage, if we are to be faithful in hermeneutics, ang konteksto po nito is faith without action is dead. Yun po ang konteksto. So our desire for peace, and may the Lord provide for your need. Pero ikaw, meron. Ikaw ang gagamitin, may the Lord provide for your need. Ikaw ang gagamitin, ikaw ang katugunan sa sinasabi mo. Mag-abot ka. Christian giving is a practical giving. Pangalawa, Christian giving is priority giving. Si Pablo ba ay nagtatag ng feeding to the general Jewish population sa Jerusalem or para sa mga banal sa Jerusalem? Nagpatayo ba si Pablo ng social welfare doon sa Jerusalem? Na kahit sinong citizen ng Jerusalem ay pupunta doon at mag-avail ng social services? That's the job of the civil government. Di ba? But Christian giving is a priority giving. Ibig sabihin, ipaprioritize ang mga kapatiran sa pananampalataya. Ipaprioritize ang mga banal. At kung merong extra, ay magbibigay sa mga nasa labas. Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Christian giving is a priority giving. Ang sabi po dito, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, take note of this, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. You see the priority there? Christian giving is a priority giving. Now, next. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Christian giving? It is a cheerful giving, of course. Itong pagbibigay na mayroong kagalakan sa puso. Ang sabi po ng ating teksto, the Gentile believers were pleased. The believers there in Achaia and in Macedonia, they were pleased to give such a gift para sa mga naghihirap na mga mananampalataya doon sa Judea. Ibig sabihin, they did it voluntarily. They did it willingly. Hindi po napilitan. That's Christian giving na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. So ayon sa ipinasya ng kanyang puso, ha? Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan o napilitan lang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. The Lord loves a cheerful giver. Ano pa? Ano ang itinuturo ng Biblia sa Christian giving? Christian giving is a prompt giving. Prompt giving. Huwag nang ipagpabukas pa kung meron kang resources ngayon na maiaabot. It is a prompt giving. Ang sabi po ng Book of Proverbs, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito ay nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin ng iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako magbibigay, gayong mayroon ka naman. So meaning to say, that's Proverbs chapter 23, I suppose. Christian giving is a prompt giving. Now, meron bang pagpapala? Kung ang mananampalataya
ay naturuan or na-develop ang puso na mapagbigay? Yes. Ito po ay pagpapatunay na ang puso natin ay mayroong pag-ibig para sa Diyos at pag-ibig para sa kapwa. What is the proof of love? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po teorya. Napatunayan sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay sa Kaniyang bugtong na anak na si Jesucristo upang magdusa doon sa cross ng Kalbaryo para sa atin. Ang Christian giving ay isang patunay na ang ating pag-ibig ay totoo para sa Diyos at para sa mga kapatiran sa iglesia. 2 Corinthians chapter 8 verse 7 to 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 7 to 8. Ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. So sumagana daw sila sa pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. This is talking about Christian giving. Sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihambing sa kasigasigan ng iba. So sabi ni Pablo, ang Christian giving ay isang test kung tunay tayong umiibig sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, sa mga banal ng Panginoon. At ang Christian giving din ay nag-i-encourage din sa mga kapatiran. It also encourages the other believers to give. 2 Corinthians chapter 9 verse 2. 2 Corinthians chapter 9 verse 2, ang sabi dito, sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Na-encourage ang mga churches doon sa Macedonia na magbigay sapagkat nabalitaan nila na ang Akaya ay masigasig na nagbibigay. So you see, a generous church can also encourage other churches to be generous as well. A generous Christian can also encourage other believers to be generous as well. And the Bible, hindi po natin ito i-interpret in a materialistic interpretation, ha? Kasi marami pong mga churches ngayon na magpipreach patungkol dito, ang kanilang interpretation sa mga blessings na ito ay materialistic interpretation. Ang magbigay ako, merong return investment. Siksik, liglig, umaapaw. So ang motive ng giving is for you to have more. That's materialistic interpretation. Hindi yan ang tinutukoy ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Health and wealth preachers will quote these passages and interpret it in a materialistic worldview. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Nako, hindi na po mabilang yung mga sermons na health and wealth messages na narinig ko dito, ha? Kulang pa ang ibinibigay. Kumbaga, hindi pa titigil sa pagcha-challenge hanggang magma-march forward ang mga Christians sa maabot na materialistic na interpretation. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. So hindi ito materialistic interpretation, lahat ng biyaya. Lahat. So inclusive, including spiritual graces. Nakuha natin, lahat ng biyaya. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So this is the meaning of this passage, not materialistic,
mas lalong i-enable kayo ng Diyos. The more you give, mas lalong i-enable kayo ng Diyos na sumagana sa lahat ng mabuting gawa. Nakuha natin, God will give you more ability. To whom much is given, much is also required. So kung mabuting katiwala tayo sa kung anong meron tayo, God will also enable us to engage in a greater ministry if we are faithful in little things. So, hindi po ito materialistic interpretation, ha? Ang kasaganahan na tinutukoy dito ay kasaganahan sa bawat mabuting gawa. At ang mabuting gawa ay meron ding practical logistics like finances. The more you give, the more God will give you the ability to do good. Meaning to say, the more will provide practically for your desire to do good to the brethren in the church and in the kingdom of God. So mas magiging expanded and expansive ang ating ministry if we are faithful, if we are generous. 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11. Ang sabi dito, siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay ng at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. So there is really a peculiar blessing that will result in Christian giving. At gaya ng warning natin, hindi po natin ito i-interpret in a materialistic sense. We give so that we will have more for ourselves. That's selfish giving pa rin. Salungat sa mentality ng materialism. Ang blessing ng Panginoon sa wealth na ipinagkaloob niya sa atin ay hindi po dinidisenyo ng Panginoon upang ating i-hoard, kundi dinidisenyo ng Panginoon ito upang ipamahagi. Remember, it is not ours. As we faithfully give away our blessings, God is faithful to give more. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, mga kapatid, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Proverbs chapter 19 verse 17. Ang sabi po dito, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Hindi ito literal, ha? Oh, Panginoon, ha, tumulong ako sa dukha, may utang ka sa akin. Hindi ganun. Hindi ganun, ha? Ang dami ko nang narinig ng mga health and wealth preachers na yun ang kanilang essence. Now, that's figurative language. Ang ibig sabihin, matapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kaniyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Proverbs 28 verse 27. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi kakapusin, ngunit siyang nagkukubli ng kaniyang mga mata sa sumpay pararamihin. Now, totoo talaga yan. Kasi yung mga taong receive lang ng receive, walang naghuhoard, walang outlet, dead ang kaniyang essence sa kaniyang material blessing. Dead. Katulad ng Dead Sea. Tanggap lang ng tanggap ng tubig mula sa Jordan River. Dead Sea. It's called dead kasi walang outlet. Tanggap lang ng tanggap. Walang nabubuhay sa Dead Sea. Ang tao palang tanggap lang ng tanggap at hindi marunong magbahagi, dead. Maaring meron kang resources, pero dead. Walang meaning, walang kahulugan. Samantalang ang Sea of Galilee na parehong tumatanggap ng tubig mula sa Jordan River, it's full of life because it releases its water to an even greater body of water called the Mediterranean Sea. So when we do not consider ourselves as hoarders,
but we consider ourselves as pipes and channel, that's when the fresh supply of God's grace, materially and spiritually, will be felt by us. Proverbs 28:27, siyang nagbibigay sa dukha ay hindi kakapusin, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata sa sumpay pararamihin. And God is able to bless us with the abundance that transcends the materialism of this world. Once again, 2 Corinthians 9:8, ang sabi dito, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. And then, finally, kung ikaw ay nagbibigay at marami kang natulungan, it will result in many prayers of thanksgiving being offered up to God. It will result in many prayers of thanksgiving. Can you imagine? A lot of believers will thank God because God provided for their needs through you. And that is really the joy sa ating puso. So, kung pag-aralan po natin ang buong kasulatan, God really expects us to give. The poor will always be with you, sabi ng ating Panginoon. But we've got to do something for them. God expects us to give. Pero, hindi po tayo dapat magbigay ng napilitan at masakit sa kalooban. Kundi dapat tayong magbigay na may kagalakan sa ating puso. And the blessings are beyond measure, mga kapatid, mga kaibigan. Now, this is the challenge para sa mga kapatiran. Kung hindi po tayo masaya sa ating pagbibigay, manalangin po tayo that God will give us the blessing of generosity. That God will give us the heart of compassion. It honors Christ, and it is going to be a blessing to those who receive it. At para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, God is a generous God. And that means kahit ikaw ay rebelde sa Panginoon, kaibigan, hinahamak mo ang Diyos, binabaliwala mo ang Diyos sa buhay mo, pero nai-enjoy mo pa rin ang blessing ng Panginoon araw-araw. Nai-enjoy mo pa rin ang ulan, ang tubig, ang hangin, ang pagkain, ang trabaho mo, ang gift of family. God is a generous God. Hindi obligado ang Diyos natugunan ang temporal mong pangangailangan, ma-enjoy mo ito, kaibigan, sapagkat ikaw ay naghimagsik laban sa Kanya. At tinatanggi mo ang Kanyang existence. But God remains generous, true, and good. Pero hindi lang yan ang generosity ng Panginoon. Ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang kitain ang kaligtasan, hindi mo kayang kitain ang pabor ng Diyos, ang justification. Ikaw ay mapapawalang sala sa harapan ng Diyos. Hindi ka makakatakas sa hustisya ng Panginoon dahil sa kasalanan mo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But God is generous. Bugtong na anak niya ang kanyang ibinigay upang ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko ay maligtas. Si Kristo ang sumunod sa lahat ng batas ng Diyos at ipinadanak niya ang kanyang dugo sapagkat kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran. Ipinadanak niya ang kanyang dugo libre. And Jesus Christ, hindi po masakit sa kanyang kalooban ang kanyang ginawa. Hebrews chapter 12, please turn there. Hindi po masakit. Di ba? God loves the cheerful giver. Si Jesus ba ay masakit sa kanyang kalooban ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo? Napilitan ba si Jesus? No! He voluntarily gave everything. Gave His life. Hebrews chapter 12. Ang sabi po dito, verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, kagalakan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaibigan, malugod na inalay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo upang maligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. He sacrificed Himself. Won't you run to Jesus Christ, kaibigan? You have to appreciate God's temporal blessings sa iyo araw-araw, but you have to appreciate all the more
that the holy, holy, holy God, na mayroong karapatan na mapahamak ka, kaibigan, ay siya ang gumawa ng initiative upang abutin ang makasalanan na tulad mo at tulad ko upang ikaw ay maligtas. See the generous heart of God. Jesus Christ gave himself voluntarily and willingly and cheerfully. And the Father accepted his offering. Justice of God was satisfied. Love of God was satisfied. And those who believe in him shall not perish but have eternal life. Come to Jesus Christ, my dear friend, and you will be saved. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa umagang ito. At naway lumago kami sa Christian giving. Naway lumago kami sa area na ito kung ang aming puso ay nasasaktan pang magbigay. Nawa, O Diyos, ay bigyan ninyo kami ng puso. Palaguin ninyo kami spiritually because the way we handle our finances reflects our spiritual condition. The way we allocate our funds reflects the nature of our priority in life. Tulungan ninyo kami to love you and to love your kingdom above all else. And to labor for you and to labor for your kingdom, O God. At sa mga kaibigan namin, nawa po sila ay tumalikod sa kasalanan at lumipat sa inyong kaharian, O Diyos. At ariin si Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas at sila ay maligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 127, let us love and sing and wonder.